Noong 2001 ang kanlurang mundo ng teroristang pag-atake noong Setyembre 11 sa New York na nagdulot ng halos 3,000 na matay at pagbagsak ng Twin Towers. Dahil dito, sinimula ng United States ang Global War on Terrorism at inatake ang Al-Qaeda at Taliban sa Afghanistan. Bagamat pamilyar tayong lahat sa malungkot na pangyayari ng ika-11 ng Setyembre, hindi natin gaanong kilala ang mga partikular na pangalan at muka sa likod nito. Si Mohammed Atta, tatlong na ipinanganak sa Ehipto, ay tinukoy ng media bilang pinununo ng pag-atake at piloto ng American Airlines Flight 11. Ipinanganak siya sa isang komportableng pamumuhay ng gitnang uri at pinalilibutan ng mga matagumpay na miyembro ng pamilya, kabilang ang mga abogado at doktor. Ngunit matapos niyang makarating sa Alemanya para sa kanyang postgraduate na edukasyon, siya ay nahulog sa relihiyosong ekstremismo at kalaunan ay napasama sa Al-Qaeda. Samahan kami sa dokumentaryong ito habang sinusuri ang kaso ni Mohammed Atta, pinuno ng Al-Qaeda sa ika-11 ng Setyembre. Si Mohammed Atta ay isinilang noong Setyembre 1, 1968 sa Kafr al-Sheikh, isang lalawigan sa Nile Delta, Ehipto. Siya lang ang anak na lalaki ng kanyang mga magulang. Mayroon siyang 2 nakatatandang kapatid na babae na parehong mataas ang pinag-aralan, masigasig at matagumpay. Ang isa niyang kapatid na babae ay nagsanay bilang doktor, habang ang isa naman ay naging propesor ng zoolohiya. Si Mohammed Al-Amir Atta, ama ni Atta, ay abogadong bihasa sa batas sibil at sharia. Ang ina niyang si Butanya Muhammad Mustafa Shiraki ay mula sa mayamang pamilyang magsasaka at mangangalakal. Mataas ang pinag-aralan niya at pinakasalan si Mohammed Al-Amir Atta sa edad na 14 bilang bahagi ng kasunduang kasal ng pamilya. Ayon sa mga ulat, sarado at hiwalay ang pamilya Atta sa iba. Kaunti lang ang kamag-anak ng pamilya Atta kay Muhammad Sr. at bihira silang makipag-ugnayan sa kamag-anak ni Butani. Tinawag ng mga biyenan si Muhammad Sr. na mahigpit at pribado, samantalang tingin ng kapitbahay ay mapag-isa ang pamilya. Noong bata si Atta, naalala ng ama niya na mahilig siya sa chess at hindi nagustuhan ang video game. Nang 10 taong gulang siya, lumipat ang pamilya nila sa Cairo, Egypt at tumira sa Abdin, malapit sa sentro. Dahil sarado ang pamilya, ipinagbawal ni Mohammed Sr. sa anak niyang makihalubilo sa mga kapitbahay, kaya ginamit ng bata ang libreng oras sa pag-aaral. Di naglaon, nalampasan niya ang mga kaklase at naging tampok na mag-aaral, kahit madalas siyang nag-iisa dahil sa istriktong patakaran ng kanyang ama sa pakikisalamuha. Noong 1985, nag-enroll siya sa isang programa ng engineering sa Universidad ng Cairo. Hindi na nagulat ang lahat na mayagpag siya sa pag-aaral at kabilang sa may pinakamataas na marka sa batch nila. Sa huling taon niya, isinama siya sa eksklusibong programa sa arkitektura at nagtapos ng kursong ito noong 1990. Pagkatapos nito, sumali siya sa Engineer Syndicate na sinasabing may kaugnayan sa Sunni Islamist na organisasyon na Muslim Brotherhood at nagtrabaho siya ng ilang buwan sa Urban Development Center sa Cairo. Noong 1990, lumipat ang pamilya niya sa Giza. Napansin ng mga nakakakilala kay Atta na ramdam niya ang matinding pressure na magtagumpay sa akademya at mapanatili ang antas sa lipunan, lalo na nang hindi siya nakakuha ng markang sapat para sa postgraduate na edukasyon. Napansin ni Ahmed Khalifa na frustrado ang kaibigan niya dahil hindi natupad ang ambisyon nito sa akademya sa Egypt at sinisisi ang pamumulitika ng bansa sa hindi niya pagkamit ng pinakamataas na posisyon.
Hindi kailanman nakita si Atta bilang isang partikular na politikal na tao noong kanyang kabataan. Dahil mahirap iwasan ang mga usapan tungkol sa politika at relihiyon sa Egypt, naalala ng kanyang mga kaklase na madalas siyang nagbibigay ng karaniwang sagot kapag tinatanong tungkol sa kanyang opinyon. Walang nakaalala na nakita siyang nagdasal at ilang nakausap niya ang napansin ang matindi niyang opinyon tungkol sa mga teroristang Islamiko. Tinawag niya silang walang utak at iresponsable. Pagkatapos ng 11, maraming dating kaklase niya ang nahirapang iugnay ang Atta na kilala nila sa taong nagsagawa ng suicide attacks noong 2001. Sinabi ni Ahmed Khalifa, malapit na kaibigan ni Atta sa Universidad ng Cairo, sa time, hindi ko naisip na siya ay nasa eroplano, nananakot at pumapatay ng mga tao. Sobrang matatakot siya. Hindi siya leader, may sariling opinyon, pero mapagkumbaba sa lahat. Hindi siya madaling maimpluwensyahan dahil matatag ang emosyon niya. Si Muhammad ay kinagigiliwan dahil hindi siya nanakit o nang abala ng iba. Sabi pa ng isa pang dating kaklase, mabuti siya sa simula pa lang. Naalala ni Khaled Katan na sensitibo at madaling magalit si Atta kapag may kawalang katarungan. Ayon sa ulat, hirap siyang tanggapin ang kamatayan at naapektuhan siya kahit sa pagpatay ng insekto. Sinabi ni Khaled, inosente siya. Kung sa tingin niya may mali akong nasabi o nagawa, sasabihin niya iyon kahit kanino. Nang hindi makapasok si Atta sa postgraduate sa Egypt, hinikayat siya ng ama niyang mag-aral sa abroad kaya nag-enroll siya sa German language program sa Goethe Institute sa Cairo. Noong 1972 nalaman ng ama niya ang tungkol sa German na mag-asawang may exchange program. Matapos makipag-usap, inanyayahan nila si Atta na mag-aral sa Germany. Nagawan pa nila ng paraan na magkaroon siya ng matutuluyang kwarto sa barko. Tinanggap ni Atta ang imbitasyon at dumating sa Germany noong Hulyo 1972, ilang linggo, matapos maayos ang lahat. Sa Germany, nag-aral siya ng urban planning sa Hamburg University of Technology at dito nagsimulang magbago ang mga pangyayari. Noong una, nakitira si Atta sa 2 guro sa high school, ngunit nahirapan silang magkasundo dahil nahirapan ang mga guro sa kanyang pagiging sarado ang isipan at sobrang introvert. Habang nasa Hamburg siya, nagbago ng malaki ang kanyang personalidad. Sinimulan niyang sundin ang mahigpit na Islamic diet. Palaging nagpupunta sa Al-Quds Mosque na fundamentalistang Sunni Islam. Bihira ng makihalubilo at madalas ipinapakita ang paghamak sa anak na babae ng mag-asawa na walang asawa ngunit may anak. Pagkalipas ng 6 na buwan ng paninirahan kasama ang mag-asawa, pinakiusapan si Atta na umalis. Naging kaibigan ni Atta si Volker Hort at iba pa habang nag-aaral siya sa Hamburg University of Technology noong 1973. Madalas maglakbay at mag-aral nang magkasama ang dalawa. Sabi ni Hort, gusto niya si Atta pero napansin niyang matigas ang ugali nito. Naalala niya, si Muhammad ay naghahanap ng katarungan. Nainsulto siya sa maling direksyon ng mundo. Umalis siya sa bahay na kasama ang 2 guro at lumipat si Atta sa tirahan ng universidad kasama ang 2 estudyante. Nananatili siya roon mula 1973 hanggang 1978 at napansin ng mga kasama niya na mahirap siyang pakisamahan dahil sa kanyang pagiging sarado at halos agresibo, pati hindi niya binabati kahit hello o paalam. Noong 1976 nilagdaan ni Atta ang huling habilin at testamento sa Al-Quds Mosque sa Germany, kung saan ipinahayag niya ang kanyang paniniwalang Muslim at nagbigay ng 18 tagubilin sa libing niya. Sumasalamin ang mga tagubiling ito sa ritual ng libing ng Sunni at Salafismo, kabilang ang paghingi na huwag magpakita ng emosyon. Habang lumilipas ang mga taon, nagkaroon ng mga kakilala si Atta sa mga regular na dumadalo sa mosque at nagsimulang magturo ng klase sa Al-Quds at isang Turkish mosque malapit sa Hamburg. Nagtatag at namuno rin siya ng prayer group, kung saan nakilala niya ang ilang miyembro ng Al-Qaeda
tulad ni Ramzi bin al-Shib, isang Yemeni na naging communications officer ng Al-Qaeda at nakakulong sa Guantanamo Bay mula 2006 sa ilalim ng United States. Noong kalagitnaan ng dekada 90, nagsimulang lumiban si Atta sa mga klase at madalas na nawawala sa paaralan ng matagal na panahon. Sinabi niya sa thesis advisor na pupunta siya sa Syria para sa thesis niya. Ang thesis niya ay tungkol sa lungsod ng Aleppo at kasaysayan ng urbanong tanawin kaugnay ng tunggalian ng Arab at makabagong sibilisasyon. Mas naging critical siya sa epekto ng skyscraper at makabagong proyekto sa komunidad dahil nagdudulot ito ng abala, pagsasara ng kalsada at pagbabago sa tanawin ng lungsod. Ilang buwan siyang lumiban sa trabaho sa Hamburg noong 1975 at sinabi sa amo na pupunta siya sa Mecca para sa pilgrimage. Katulad ng pagkakakilala sa kanya ng mga kaibigan niya sa Cairo, sinabi rin ng kanyang mga katrabaho na hindi siya mukhang masyadong sangkot sa politika at naalala nilang palagi niyang kinokondena ang mga teroristang pag-atake sa mga turista sa Egypt. Napansin din nila na ayaw niya sa impluwensya ng kanluran. Bilang estudyante ng arkitektura, kilala siyang nagrereklamo sa tumataas na kasikatan ng skyscraper sa mga lungsod ng Arab. Tinawag niyang gusgusin ang bagong apartment ng pamilya sa Giza, simbolo ng biglaang modernisasyon at walang hiya nilang pagtanggap sa kanluran. Kwento ng mga kaklase ni Atta, pagbalik niya sa universidad, may suot siyang makapal na balbas ngunit walang bigote, karaniwang itsura ng seryosong fundamentalista. Napansin din nila na mas seryoso na siya ngayon. Si Volker Hort, malapit na kaibigan ni Atta sa Alemanya, umalis sa paaralan noong 1975 at naputol ang komunikasyon sa taga-Ehipto. Naalala niya na dati natatawa si Atta sa mga biro tungkol sa mga diktador na Arabo. Pero ayon sa isang dalagang nakilala niya sa Alemanya, hindi raw niya maalala na nakita niyang ngumiti si Atta. Iba pang nag-ulat na bumalik si Atta sa paaralan na may matitinding opinyon sa mga issue tulad ng Gulf War at Oslo Accords, na bahagi ng proseso ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine Liberation Organization. Galit din siya sa pamahalaan ng Ehipto na nagpatupad ng mahigpit na aksyon laban sa Muslim Brotherhood at sa mga nasa mataas na antas ng lipunan sa kanilang bansa na pinaniniwalaan niyang inangkin lamang ang kapangyarihan para sa kanilang sarili. Mas naging masigasig siya sa agwat ng yaman nang mapansin ang malaking diferensya sa iilang mayayaman at karamihan na sapat lang ang kita. Bukod dito, si Atta ay laban sa mga Hudyo, sinisisi sila sa maraming problema ng mundo, at naniniwala na si Monica Lewinsky na sumikat dahil sa relasyon kay Pangulong Bill Clinton noong dekada 90 ay isang ahenteng Hudyo na nakaimpluwensya kay Clinton na hindi tulungan ang Palestine laban sa Israel. Nagkita sina Ahmed Khalifa at Atta na matalik na magkaibigan sa Cairo isang araw noong 1979. Naalala niya na si Atta ay malungkot dahil walang karera o pamilya sa Egypt at sabi niya, pakiramdam nito ay puro pag-aaral lang ginawa niya sa mga taon na iyon. Nalungkot ako nang magpaalam. Kapansin-pansin, kahit natapos na niya ang pag-aaral niya sa Germany at gusto na niyang umuwi, wala siyang makitang magandang trabaho sa Cairo. Bahagi na rin dahil wala ang pamilya niya ng mga koneksyon na kailangan para makakuha siya ng magandang posisyon. Dahil dito, gusto ng kanyang ama na ipagpatuloy niya ang pag-aaral sa ibang bansa, habang ang kanyang ina naman ay naniniwala na dapat niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang ama. Noong 1978, hindi na pinayagang tumira si Atta sa pabahay ng universidad sa Germany, kaya naghahanap siya ng ibang tirahan. Siya, kasama sina Ramzi bin al-Shib at Said Bahaji, isang electrical engineer, ay lumipat sa apartment sa Hamburg kung saan sina Atta at bin al-Shib ay nagtrabaho sa bodega na nag-eempake ng mga computer para ipadala. Ang tatlo ay lumipat makalipas ang kaunting panahon sa isang distrito ng Hamburg. Naniniwala ang autoridad ng Alemanya na noong 1979 nakilala ni Atta ang mga individual na konektado sa terorismo, kabilang ang negosyanteng Syrian na si Mahmoud Dakazanli, na may kontrol sa German bank account ng pinaniniwalaang pinuno ng pananalapi ni Osama bin Laden, bagaman itinanggi ng negosyante ang koneksyon. Noong unang 1900,
siyam pinayagan siyang magtatag ng Islamic student group sa paaralan, kung saan nakilala niya ang ilang pang ekstremista na sumali sa pag-atake ng 11 tulad Nina Marwan al-Shehi, piloto ng United Airlines Flight 175 at Jad Jara, piloto ng United Flight 73 na bumagsak sa Pennsylvania. Ang grupo ni Atta na may 40 miyembro ay sabay-sabay nagdarasal araw-araw. Sa parehong taon, bumisita si Atta sa Afghanistan, kasunod ang Pakistan, kasama sina bin al-Shib, al-Shehi, Jara at Bahaji. Pinili sila ni Mohammed Atef, pinunong militar ng Al-Qaeda, para sa plano ng operasyon ng eroplano. Ang grupo ng kabataang lalaki ay edukado, pamilyar sa kanluranin, marunong ng kaunting Ingles, at kayang kumuha ng bisa. Ayon sa ulat, nakipagkita sila kay Bin Laden na humiling ng kanilang katapatan at paglahok sa suicide mission. Tinanggap nila ito at muling ipinadala upang kausapin si Ataf tungkol sa plano. Ibinunyag ng investigador sa Alemanya na si Atta ay nagsanay sa kampo ng Al-Qaeda sa Afghanistan noong 1972. Pagbalik sa Alemanya, ilang lalaki ang nagsabing nawala ang pasaporte, posibleng para itago ang ebidensya ng kanilang pagpunta sa Afghanistan na maaaring makasagabal sa pagkuha ng United States visa. Pagkakuha ng bagong pasaporte noong tagsibol, 2,000 lumipad sina Atta at al-Shehi papuntang United States. Bumalik si Atta sa Europa, pero noong Hunyo ay bumalik siya sa United States at dumating sa Newark, New Jersey gamit ang 6 na buwang tourist visa. Ilang linggo matapos, nagpatala sila ni al-Shehi sa flight training sa Huffman Aviation International sa Venice, Florida at nagrenta ng bahay sa malapit na Nokomas. Sabi ng landlady, kaaya-aya si al-Shehi pero si Atta ay mailap, malamig at di siya tinitingnan sa mata. Ayon sa ulat, masigasig ang 2 estudyante at nagbayad ng $40,000 para sa 4 na buwang flight training. Napansin ng may-ari ng paaralan na si Rudy Deckers na si Atta ay hindi kaaya-aya at agad siyang hindi nagustuhan. Nang sabihin ni Atta na nakatira siya sa Alemanya, sinubukan ni Deckers mag-practice ng Aleman. Ngunit ayon sa ulat, tinalikuran lang siya ni Atta. Hindi sila ni Atta nakihalubilo sa ibang estudyante. Mas pinili nilang mag-isa at minsang muntik nang mapatalsik sa paaralan dahil sa masamang ugali. Dahil sa gabal ito sa kanilang terorismong plano, niluwagan nila ang ugali para manatili sa paaralan. Nag-expire ang visa ni Atta noong Disyembre 3, 2000 pero hindi ito nakita ng sistema kaya nanatili siya sa bansa. Noong Disyembre 21 nakuha ni Atta at al-Shehi ang lisensya sa paglipad. Sa sumunod na linggo, nag-ensayo sila ng ilang oras bawat isa sa Boeing 727 simulator sa Sim Center Incorporated sa Opa-locka Airport malapit sa Miami at nakaipon ng halos 300 oras ng paglipad. Kasama rin sa paghahanda sina Atta at iba pang lalaki na bumili ng Global Position Device sa tindahang pang-abyasyon sa Fort Lauderdale, Florida, gamit ng mga piloto sa pag-navigate. Noong tag-init 2000 at sandaling nagstay si Atta sa Espanya, huling nakita si bin al-Sheib. Ang biyahe niya mula Miami ay nag-stopover sa Zurich, Switzerland. Nag-withdraw siya ng 1,000 at 700 francs sa automated teller machine at ginamit ang credit card sa pagbili ng 2 Swiss Army knives at tsokolate sa tindahan sa paliparan. Dumating siya sa Madrid, Spain noong Hulyo 8 at ilang oras sa paliparan bago nag-check-in sa hotel bandang 8:50 ng gabi. Tinawagan niya ang isang tagapamagitan para kay bin al-Sheib noong gabing iyon, pati na rin ng 2 beses kinabukasan ng umaga. Pagkaraan ng ilang sandali, nagrenta siya ng kotse at sinundo si bin al-Sheib sa paliparan. Alam na nagpalipas sila ng gabi sa Cambrils, ngunit hindi tiyak ang sumunod nilang mga galaw dahil kulang sa surveillance footage, resibo at ibang ebidensya. Pinaniniwala ang tumira sila noon sa safe house mula sa ibang operatiba ng Al-Qaeda. Sa mga pagpupulong sa Espanya, ipinasa ni bin al-Sheib ang utos ni Bin Laden na agad isagawa ang operasyon. Iniulat na sinabi ni Atta na nasa United States na ang mga hijacker, pero kailangan pa ng ilang linggo
para magplano at maghanda. Ang mga hijacker ay hinati sa 4 na grupo, bawat isa ay may leader na may pagsasanay sa paglipad na magpapalipad ng eroplano sa target nila, habang ang 3 o 4 na muscle hijacker ang pipigil sa crew, piloto at pasahero. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang target na aatakihin na itinakda sa mga pagpupulong. Tinalakay ang pag-atake sa planta ng kuryente, ngunit hindi ito natuloy habang iminungkahi ni Bin Laden kay Bin al-Shib na atakihin ang United States Capitol, Pentagon at World Trade Center bilang mga simbolo ng Amerika. Dagdag niya, kapag hindi naabot ang target, dapat ibagsak ng mga hijacker ang eroplano. Itinalaga si At bilang pinuno ng lahat ng 4 na grupo. Bumalik si Ata sa United States noong Hulyo 19, 2001 at sa mga sumunod na linggo. Inihatid niya ang mga miyembro ng Al-Qaeda sa iba't ibang lungsod tulad ng Las Vegas at Wayne, New Jersey para sa surveillance flight, kung saan inalam at pinagpraktisan niya ang mga detalye ng teroristang pag-atake. Regular din siyang nakipagkita kay Nawaf al-Hazmi, na bahagi ng hijacking crew ng American Airlines Flight 77 upang ipaalam dito ang kanilang progreso. Noong Agosto 23, binawi ang lisensya ni Ata matapos siyang hindi sumipot sa korte kaugnay ng traffic citation sa pagmamaneho ng walang lisensya. Sa panahong ito, sina Ata at iba pang lalaki ay lumipat-lipat sa iba't ibang lungsod sa United States, tumitira sa murang paupahan bago muling lumipat. Sobrang naging tahimik at nag-ingat sila para hindi mahuli, kaya tumigil na silang dumalo sa moske. Kapansin-pansin, sa araw na iyon inilista siya ng Mossad, ahensya ng intelihensya ng Israel, bilang isa sa 19 United States residenteng pinaniniwalaang nagbabalak ng pag-atake sa United States. Ibinigay ito sa CIA at 4 lang sa mga pangalan ang inilabas sa publiko na pawang sangkot sa ika-11 ng Setyembre na pag-atake. Hindi alam kung ang 19 na pangalan sa listahan ay direktang tumutukoy sa 19 na kalalakihan na sa huli ay natuklasang nasa likod ng plano sa 11. Noong umaga ng Setyembre 11 dumating sina Ata at Abdulaziz Al-Omari sa Portland International Airport, Maine, matapos manggaling sa Massachusetts noong nakaraang araw. Bago sumakay ng eroplano pabalik Boston, napili si Ata ng computer-assisted passenger pre-screening para suriin ang kanyang bag sa mga pampasabog. Hindi naman sumailalim si Ata sa karagdagang screening. Ngunit pagdating nila sa Terminal B para sa kanilang flight, sinabihan sila na magkakaroon pa ng karagdagang security screening paglapag nila sa Boston, bagay na ikinagalit ni Ata. Nabahala si Mike Tuwahi sa pagwawala ni Ata, pero hindi niya ito inireport dahil takot siyang mapagbintangang nagra-racial profile. Pagdating sa Boston, nakatanggap si Ata ng tawag kay Al-Shehi na nagsabing handa na ang lahat para simulan ang pag-atake. Nag-check-in si Ata sa American Airlines Flight 11 papuntang Los Angeles. Dumaan sa seguridad at sumakay ng eroplano. 81 ang pasahero at 11 crew ng eroplano nang umalis ito mula Boston. Noong 8:14 ng umaga mga 15 minuto matapos lumipad, nagsimula ang pag-hijack. Hindi na nag-report ang mga piloto sa air traffic control kaya nag-alala ang mga tao sa lupa. Pagkatapos, nagsimulang lumihis ang eroplano mula sa itinakdang ruta nito at noong 8:21 ng umaga pinatay ang transponder nito na siyang nagpapahintulot sa air traffic control na matuntun sila. Nakakatuwa, napansin ng mga piloto ng United Airlines Flight 175 ang isang kahina-hinalang transmisyon habang umaalis sila sa runway. Halos kasabay ng flight 11 ilang sandali bago sakupin ni Al-Shehi. Narinig nila, lahat manatili sa upuan. Hindi narinig ng air traffic control ang mensaheng ito, ngunit posibleng si Ata ang nagsalita habang pumapasok sa cockpit. Isang flight attendant na nagngangalang Betty Ong ang nagawang gamitin ang kanyang telephone card para tawagan ang American Airlines Operations Center upang ipaalam ang tungkol sa hijacking at iulat na walang makakontak o makapasok sa mga lalaki sa loob ng cockpit. In the back, the cockpit phone from somebody stabbed a business club, and I think
Siya at si Madeline Amy Sweeney, kapwa flight attendant, ay naibigay sa center ang seat number ng mga hijacker. Noong 8:24 ng umaga, sinabi ni Ata sa air traffic control, sinubukan niyang i-anunsyo ito sa mga pasahero at crew gamit ang public address system. Pero maling switch ang napindot niya kaya naalerto ang air traffic control sa hijacking. Pagkatapos ay sinabi niya, pagkatapos nito, pinaharurot niya ang eroplano patimog patungong New York City. Noong 8:33 ng umaga, nagpadala siya ng mensahe. Ito na ang huling mensaheng ipinadala mula sa Flight 11. Pagkalipas ng 12 minuto, 8:46 ng umaga, bumangga ang Flight 11 sa North Tower ng World Trade Center sa pagitan ng ika-73 at ika-79 palapag. Parehong si Ata at lahat ng iba pang sakay ng eroplano ay namatay sa banggaan, habang daan-daang sibilyan sa loob ng gusali ang agad na nasawi. Mahigit 800 na mga nakaligtas ang naipit sa mga itaas na palapag dahil naputol ng banggaan ang mga daanan palabas mula ika-72 palapag pataas at nagdulot din ng sunog ang pagsabog. Walang nakaligtas sa mga taong ito bago gumuho ang tore matapos ang 100 at 2 minuto bandang 10:28 ng umaga. Ang iba ay tumalon na lang kaysa harapin ang apoy. Ang United Airlines Flight 100 at 75 pinamunuan ni El Shehi na 23 taong gulang, sakay ang 56 na pasahero at 9 na crew ay bumangga sa South Tower noong 9:03 ng umaga. Ang ikatlong eroplano, American Airlines Flight 77 na may 58 pasahero at 6 crew ay lumipad mula Dulles Airport malapit sa Washington District of Columbia at bumangga sa timog kanlurang bahagi ng Pentagon bandang 9:37 ng umaga na nagdulot ng apoy. Pagkalipas ng 22 minuto, gumuho ang South Tower sa New York. Samantala, 8:42 ng umaga, umalis ang United Airlines Flight 73 mula Newark, New Jersey, papuntang San Francisco na may 37 pasahero at 7 crew. Gayunpaman, dahil sa pagkaantala ng pag-alis ng eroplano, pati na rin sa pagkaantala ng pagsisimula ng hijacking, nang magsimula ang pag-atake, nalaman na ng mga pasahero at crew ang tungkol sa pag-atake sa Twin Towers at nagpasya silang lumaban upang mabawi ang kontrol ng eroplano. Hindi nakarating si Sia Jara, ang hijacker na piloto, sa Capitol Building dahil sa naging laban at ibinagsak ang eroplano sa bukirin sa Stony Creek Township malapit sa Indian Lake at Shanksville, Pennsylvania noong 10:03 ng umaga. Matinding epekto ang dulot ng mga pag-atake, lalo na sa Twin Towers sa New York City. Iniulat ng mga sibilyan na nagtakbuhan sila sa takot dahil sa usok at debris ng pag-atake, habang maraming gusali ang nasira at may ilan pang gumuho. Mahigit 3 buwan na nag-usok ang sunog sa lugar. Halos 3,000 katao ang namatay dahil sa plano ng Siyam Labing Isa, kung saan karamihan ng mga namatay ay sa New York na may humigit kumulang 2,700 at 50 na italang nasawi, kabilang ang mga 400 pulis at bumbero na rumesponde sa insidente. Dagdag pa rito, 184 katao ang namatay sa Pentagon at 40 naman sa Pennsylvania. Libo-libo ang nasugatan at namatay ang 19 na miyembro ng Al-Qaeda sa suicide mission. Daan-daang libo ang nakasaksi at kumuha ng litrato sa pagbagsak ng mga tore sa New York City, habang milyon-milyon ang nanood ng trahedya sa live na telebisyon. Ilang araw na tumigil ang komersyal na lipad sa United States, kaya maraming na-stranded. Nagbalik sa normal ang serbisyo noong Setyembre 13 na may mas mahigpit ng seguridad. Pinabuti ang proseso ng pagsusuri sa mga paliparan, malalaking lugar, stadium ng palakasan, at gusali ng pamahalaan. Ipinasa ng Kongreso ang United States Patriot Act
ng 2001 na nagpalawak ng kapangyarihan ng FBI at iba pang ahensya sa paghahanap at pagmamanman at itinatag ang Department of Homeland Security sa bisa ng 2002 Homeland Security Act. Ang Al-Qaeda ay agad naging isang kilalang pangalan sa mga tahanan hindi lang sa Amerika, kundi pati na rin sa malaking bahagi ng mundo. Ang dating hindi kilalang grupong terorista ay sumikat sa mga pag-atake at naging pangunahing target ng United States na nagsimula ng pandaigdigang kampanya laban sa terorismo sa pagsalakay sa Afghanistan noong Oktubre 7, 2001. Libo-libong militante ang napatay o nahuli sa loob ng ilang buwan at napilitang magtago ang mga lider ng grupo. Habang ang Al-Qaeda ay kinikilala sa pagdudulot ng kaguluhan, kamatayan at pagkawasak, nagdulot din ang 11 ng Setyembre ng katulad na sitwasyon sa kanilang panig at naging dahilan din ng pagkawala nila ng kanilang pangunahing punong himpilan sa Afghanistan. Hindi inaasahan ng mga lider ng Al-Qaeda ang pagsalakay ng Amerika at hindi rin sila handa sa ganting aksyon. Hindi nakasakay sa Flight 11 ang bagahe ni Mohammed Atta at na-recover ito kalaunan sa Logan International Airport sa Boston. Nasa bag niya ang uniforme ng airline, flight manual, kopya ng huling habilin sa Arabic at listahan ng mga tagubilin na pinamagatang ang huling gabi. Nandito ang mga gawain bago ang 11 ng Setyembre, pagpunta at pagsakay ng eroplano sa Boston at ang oras mula pagsakay hanggang sa suicide attack. Nang mabalitaan ng ama ni Atta na sangkot ang 33 anyos niyang anak sa teroristang atake, itinanggi niya ito at sinisi ang Mossad at gobyerno ng United States sa pagpapahamak sa kanya. Sinabi niyang ang anak niya ay tahimik, mahiyain, hindi sangkot sa politika at tutok sa pag-aaral. Sabi pa niya, katamtaman din siyang sumunod sa pananampalataya tulad ko at ng kanyang ina. Sinabi niyang nakausap niya si Atta sa telepono noong Setyembre 12 at sinabi ng anak na buhay siya, ngunit nagtatago at natatakot para sa kanyang buhay. Sinabi niyang ang Amerikanong Kristiyano raw ang may gawa ng 11 ng Setyembre. Pagkalipas ng ilang linggo, Setyembre 24, sinabi niya sa isang panayam, wala na ang anak ko, nasa Diyos na siya. Pinatay siya ng Mossad. Tinawag niyang ugat ng terorismo ang United States at sinisi ang Israel sa 11 ng Setyembre. Ayon sa mga ulat, hanggang noong 2021 may mga miyembro pa rin ng pamilya na hindi matanggap ang nangyari. Noong taon na yon, ininterview ng isang Spanish na news outlet ang ina ni Atta, kung saan itinanggi niya na sangkot ang kanyang anak sa teroristang plano at sinabi niyang naniniwala siyang nasa Afghanistan lang ito. Hindi rin matanggap ng kanyang ama ang nangyari. Nagulat pati ilang kaibigan ni Atta sa Ehipto sa balitang sumali siya sa pag-atake. Sabi ng dating kaklase, magpalipad ng eroplano, biro ba iyon? Si Mohammed hirap magbisikleta. Sabi pa ng isang nakakakilala sa kanya sa universidad, galing siya sa karaniwang pamilyang gitnang uri. Imposibleng gawin ni Mohammed iyon. Gayunpaman, napansin ni Hala Mustafa, isang autoridad sa mga militanteng grupo sa Al-Aram Center for Political and Strategic Studies sa Cairo, na hindi porket ikaw ay edukado at nakakapaglakbay, ay hindi ka na maaaring sumali sa isang militanteng organisasyon. Hindi kailangang maging mangmang o primitibo ang mga terorista. Sa paglipas ng mga taon, ilang eksperto na ang nagtangkang ilarawan si Atta at alamin ang tunay na motibasyon sa likod ng kanyang mga ginawa. Si Gerald Post, isang psychiatrist na nagtrabaho para sa CIA, ay nagmungkahi na ang lahat ng 11 na kalalakihang sangkot ay basta na lang sumunod sa mga utos ng mga lider ng Al-Qaeda. Ngunit naniniwala sila na ang lahat ng ipinagawa sa kanila ay tama at makakatulong sa kanilang layunin. Ayon kay political scientist Robert Pape, si Atta ay pinatnubayan ng dedikasyon sa kanilang layunin. Napansin niya na ang 33 anyos ay normal mag-isip, hindi mukhang depresibo, marunong mag-enjoy, at hindi hiwalay sa mga kaibigan at lipunan. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Profesor ng Criminal Justice na si Adam Langford na napansin ang ebidensya na si Atta ay depresibo, socially isolated at may tendensyang magpakamatay. Naniniwala siya na may mga pinipigilang damdamin tulad ng galit, hiya, pagkakasala at kawalan ng pag-asa na karaniwan sa mga nagpapakamatay at gumagawa ng murder-suicide. Sabi ni Langford, nakaapekto lang ang paniniwala ni Atta sa pagpili ng paraan at target, pero hindi sa mismong pagkamatay niya.
Hindi rin sang-ayon si Langford sa sinabi ni Post na bulag silang sumusunod sa utos. Itinuro niya na hindi sumang-ayon si Atta kay Bin Laden sa dalawang bagay. Ang una ay nais ni Bin Laden na atakihin ang White House, ngunit iginiit ni Atta na mas mainam na target ang Capitol Building. Gusto ni Bin Laden sanang gawin ang mga pag-atake noong Hulyo, pero nais ni Atta maghintay pa ng ilang buwan. Sinabi ni Langford, ipinapahiwatig nito na may sarili talagang plano si Atta. Tulad ng maraming tao na gumagawa ng pagpatay sarili, gusto niyang pumatay at mapatay, pero gusto niyang gawin ito sa sarili niyang oras. Naniniwala siyang gusto talagang umuwi at manirahan si Atta sa Ehipto. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ina sa kanya na dapat niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang ama at pumunta at mag-aral sa Amerika. Napansin ni Langford na malamang ay muli siyang nakaramdam ng pagtanggi. Sa pagkakataong ito mula sa nag-iisang tao sa mundo na malapit sa kanya, na tinutukoy ang ina ni Atta. Sinuri ni Langford ang tatlong ibang piloto sa pag-atake at pareho rin ang naging konklusyon niya tungkol sa kanila. Iminungkahi niya na si Al-Shehi ay nahirapan sa pagkawala ng ama 3 taon na ang nakalipas. At si Hani Hanjour, piloto ng Flight 77, ay walang tiwala sa sarili, kakaunti ang kaibigan, at matindi ang pagkamahiyain. Napansin ni Langford na gusto niyang maging flight attendant, pero pinagtawanan siya ng kapatid at sinabing mas mabuting maging piloto. Bagamat nakuha niya ang kanyang lisensya, nahirapan siyang makahanap ng trabaho dahilan upang sa kanyang galit ay magkaroon siya ng koneksyon sa mga miyembro ng Al-Qaeda. Samantala, si Jad Jarrah, piloto ng Flight 73, ay nagsabing hindi siya kontento sa buhay at ayaw niyang mamatay sa natural na paraan. Ayon sa ulat, pabago-bago siya ng ugali at hindi matatag ang relasyon sa kasintahan na dating nagtangkang magpakamatay. Napansin ni Langford na ang pagsasagawa ng malawakang pagpatay ay nagbigay sa mga lalaking ito ng dahilan na tila mas marangal kaysa sa simpleng pagpapakamatay lamang, at idinagdag pa niya ang kagustuhan nilang makamit ang kasikatan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpatay, at pagkatapos ay makatakas sa mga kahihinatnan nito. Ay isang mahalagang pagkakatulad sa pagitan ng ilang suicide bomber, rampage shooter at school shooter. Napagpasyahan niya na kahit ipinapakita ng marami sa mga lalaking ito ang kanilang sarili at kamatayan bilang marangal at may layunin, at madalas silang ituring na martir, marami sa kanila ay naghahanap lang ng pansariling kabuluhan.